Mula sa matataas na bundok, hanggang sa kasulok-sulukang gubat, ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes. at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis, At ako naman si Celine, kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van. kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Merry Christmas! So bago matapos ang taon, ito na naman tayo sa Top 10 Landscape Photos of 2023. Yan, bago So I hope na nasa maayos na kalagayan kayo ngayong Pasko. So dahil landscape photos to, syempre, landscape photographer ako yun. So ito yung top 10 na napili ko. Pero hindi siya in order. Yan, hindi pa nakikita ni Celine to, kaya magugulat siya. Tignan nyo yung ano. tignan nyo yung magiging reaction niya. Okay, pang-una natin. Tada! Wow! Nakakagulat ba? So ito ang Mount Timpoong sa Camiguin. So last February natin to na kuhanan. Sobrang unexpected tong image na to. Pagkakatanda ko, galing tayo sa pagbo-birding nun. Then pagbalik natin sa home base natin, yan, sinubukan kong magpalipad ng drone. At ito nga, nabihayaan tayo ng napakagandang liwanag. So naaalala ko nun sa home base natin, every sunset, nagpapalipad ako ng drone. Talagang tinitignan ko kung maganda yung liwanag. Kasi gusto ko talaga mapicturean itong Mount Timpoong. And ito, napagbigyan tayo bago tayo umalis ng Camiguin nun. February, grabe. Napakadami nating adventure dito sa Camiguin. Na umabot tayo ng 4 months, 3 months, 4 months sa Camiguin. Naalala ko lang nung umakyat tayo sa hibok-hibok, inulan tayo. Tapos nung nakababa, tsaka nakakuha ng ano. Mas magandang image. Yan. Ayan ang aking first of the top 10. Next. Tama ba? Ito ba ang pipin? So, syempre, kung mapapansin nyo dito sa top 10 ko, karamihan dito ay drone images. Siguro mas nagustuhan ko yung mga images kuha ng drone kasi ayun yung mas unique, lalo na sa perspective. Hindi siya gaanong nakukunan sa bird's eye view. So, ito, natatandaan ko to. Ito ay kinunan noong April 2023. Nung umakyat tayo sa Mount Dulang-Dulang. So, ito, pang third day na natin to sa Mount Dulang-Dulang at sobrang ganda nung liwanag. Grabe, may anti-crepuscular rays pa na nakuhanan. So, ang astig lang nung adventure na yon. Anyway, lahat ng mga images dito, yung mga behind the scene, nasa description kung gusto nyo mabalikan yung or hindi nyo pa napapanood yung episode na yon. Sobrang astig ng adventure dito sa Mount Dulang-Dulang para sa akin. Nakakamiss ang Mount Kitanglan Range. Ayan, kita-kita dyan. Nakakamiss ang bukid nun. And next, third na tayo. Saan to? Hindi mo maalala. Sa ano ba yan? Sa Talangisod? Tama. Talangisog. Sa Talangisog nung May. May. Nung pabalik na Pabalik na tayo sa Sorsogon. Sorsogon. Yan, dito yung last stop natin ng Mindanao sa Talangisog. Ayun, sobrang ganda rin ng adventure natin doon. Napakarami nating ibon na nakita. Tapos, ang ganda ng landscape niya. Ito, natatandaan ko to, sunrise. Tapos, ang daming fog. Nagustuhan ko dito kasi yung layers nung Talangisog. Using telephoto lens, talagang na-compress siya. Magkakahiwalay talaga tong mga parang hill na to doon sa Talangisog.
Hindi siya drone image, pero mas gusto ko to kaysa dun sa image na kuha ng drone. Kasi mas na-emphasize nga yung mga layers. Parang flat lang eh. Oo, pagka sa drone, flat lang, ang lalayo nung layers niya. Pero dito, grabe. Sana makabalik sa Mm. Talangisog Tama, this tama. year. Sana. May mga iba pa akong images na kuha dito sa Talangisog yan. Kung gusto nyo balikan, yan. Nandyan lang naman yung link sa description. And number 4. Ito ay kuha ng June. So, of course, nasa Bicol, karamihan dyan, Mayon images. Ilang buwan nang nasa alert level 2 si Mayon Volcano. Nagustuhan ko naman dito, kuwang-kuha yung paggalaw ng usok galing doon sa lava. Tapos nung bin-black and white nga, parang nagustuhan ko yung pagka-silver ng usok. Ayun, portrait image lang Portrait ni Mayon. ni Mayon. Next, anong sa tingin mo susunod na image? Ito eh, nasa Sorsogon na tayo nitong panahon na to sa nung June. Bulusan. Bulusan? Tingnan natin. Oh, Mayon ulit. Mayon ulit. Ayan, ito naman, sobrang nagustuhan ko to kasi ibang foreground naman yung nakuha ko dito. Ilang balik na tayo sa Kitinday Hills nga pala ito. Pero dahil meron na tayong maganda-gandang drone, mais-ayos, ayan, mas nakapaghanap ako ng composition nito. So, dito sa Kitinday Hills, hindi masyadong kita yung lava. Bali, nasa kanan parte yung mga lava niyan. Ibang side itong Kitinday Hills. Pero pag dilim, nakikita rin naman. Hindi lang katulad sa pagka nasa Legazpi ka. Gusto ko munang mag-shoutout sa mga manonood natin. Ayan. Mabilis ang shoutout lang sa mga palagi nagko-comment dito sa mga videos natin. Kay James Brian Rulida, kay Nixon PH9522, Jet Mendoza, maraming salamat. Kay Eli Casan, ayan, nagustuhan niya yung Old Pine dun sa na-cover namin dun sa isang video natin na kahit ang dami kong malinon. Ayan, kay Manolito Managa, ayan, palagi rin nagko-comment sa mga videos natin yan. Kay Dondon Latigo, thank you for not skipping ads, Dondon. Kay Spin and Snaps, yan. Kahit emoji lang yung kino-comment, sobrang laking tulong na sa channel namin yon. Yan, syempre yung algorithm, mababasa na yan. Ramdam na namin yung suporta nun. Kay Christia Ramos, ito, nagbi-binge watch daw sila ng hubs niya. Super amazed sila sa photos and mga learnings about flora and fauna. Maraming salamat sa panonood. Kay Justin Pastoral, kay J Adventures, maraming salamat sa panonood. Kay Teacher Miguel, yan, palaging nagko-comment sa atin si Teacher Miguel. Shoutout sa iyo. Tapos naaalala niya na pag Wednesday nag-upload kami. Isa rin siya sa mga nag-message, nag-comment sa mga post namin sa Facebook nung matagal kami hindi nakapag-upload. Ayan, kinakamusta kami. Kay Digital Tracker, matagal na rin siyang nanonood sa atin. Maraming salamat. PCJCE. Si Carmel! Shoutout kay Carmel din. Kaibigan namin from ASEAN Center for Biodiversity. Fellow birder din namin. Ayan, nagko-comment din siya. Kay Nat Mika, shoutout sa'yo. Maraming salamat. Kay Robert Ramos, ayan, matagal na nagpapa-shoutout to. Ilang videos na nagpapa-shoutout. Ayan, medyo advanced lang kasi yung video natin, kaya hindi natin ma-shoutout on advance. Kay Laag ni Pau, 1188, shoutout sa'yo. Kay Uncle Kaloy, shoutout sa'yo, Uncle Kaloy. Kay Mike Joseph Kalayag, shoutout. Rowena Blanco, shoutout from Parañaque City. Rex Bell, shoutout. At syempre, hindi pwedeng mawala, shoutout sa palaging sumusuporta sa videos natin. Kay Alpacaon, maraming salamat. Last year pa, grabe, walang mintis. Thank you. Sobrang laking tulong sa amin. Tsaka hindi lang monetary, pero yung isa motivation ba. Maraming salamat sa laging pagpapadala ng super thanks sa mga videos natin. Yay! Okay, back to the segment na tayo. Pang 6 na. Ito, pang 6 na to.
Sorsogon? Sa Sorsogon to. Saan sa Sorsogon? Sa may Rompiolas. Tama, sa may Rompiolas. Ito sobrang nagustuhan ko to kasi sobrang minimalist lang niya. Hindi ko sure kung long exposure to. Nakakalimutan ko na yung settings na ginamit natin. Naglo-low tide kasi dun eh. So kahit long exposure tapos may bangka, hindi rin gagalaw. So ayun, sobrang nagustuhan ko yung composition, yung layers, yung contrast nito. Tapos nasa likod niya yung mga bundok. I'm not sure kung anong bundok siya eh. Alam ko hindi siya parte ng Bulusan. Tapos may mga fish pen tayo sa middle ground. Wala, parang ang ganda lang niyang i-print. Ano din, tingkad din ng pagkaka-black and white. Yung mga pinapakita nating image dito, available din siya for print. Ayan, nag-plug na ako na sobrang makakatulong sa amin. Sa description ng video na to, makikita rin yung catalog namin kung saan available or makikita yung iba pa naming images. Message niyo lang kami. Yup, email, nandyan na rin sa baba. Ayun, sobrang relax lang nitong adventure natin sa Rompiolas nito. Kasama natin si Eli the Camper Van. Pang-7. Ano sa tingin mo? May hula ka ba? Bulusan. Bulusan. Ano mo talagang madaya Pero parang hindi ko yata sila. Ewan ko. Lo. Tignan natin. Bulusan. So, I think kasama to doon sa episode nung pang-anim na image natin. Sa Rompiolas. Sa Rompiolas pa rin to, Rompiolas, Sorsogon City. At ito, nagustuhan ko to kasi kitang-kita yung panoramic view ni Bulusan. Napakaganda nung panahon nun na walang nakaharang na ulap kay Bulusan. So dito sa gitna parte, sa ilalim ni Bulusan, makikita natin merong isang fisherman na naglalakad sa dagat. So Naglalakad ba siya? Naglalakad yan. O, di ba? So kaya kung nasabi kanina na low tide, naglo-low tide dito. Di ba? Astig pala eh. Babaw lang. Babaw lang, naglalakad siya. Siguro kumukuha ng mga kuhol, mga ganon. Ito yung mga images na pinapangarap kong makita on print. Hindi mawawala. Prieto Diaz. Yan. Ganda lang kasi nung composition na to para sa akin. Sobrang nagustuhan ko. Lalo't may foreground tayo na isang maliit na tumpok ng mangroves. Yan, mga mangroves nga pala yan. Kasi nasa Prieto Diaz ang tinaguri ang best mangrove forest ng Bicol region. Ganda. Favorite ko din to. Tsaka yung adventure natin dito na nakaupo lang. Relax lang tayo dyan din eh. So, ang astig. Tapos, nung nagpalipad na tayo ng drone, saka natin nalibot yung mangrove forest. Sana pagbalik, makapag-paddle tayo sa loob. Oo nga, no? Astig nga. Of course, nasa background natin, ang Bulusan Volcano. Okay, pang siyam. Mayon Volcano. So ito yung panahon na nagpunta ako ng Manila. Oo, tapos Alone for 30 hours. Yung episode na Alone for 30 hours. Yung naging unan ako dun sa thumbnail. Kasi wala siya dun sa episode na yan. So dahil nga pumunta si Celine ng Manila, hinintay ko na lang siya sa Legazpi kaysa magpabalik-balik kasi kinabukasan, babalik din siya sa Sorsogon. Ayun, hinintay ko na lang siya at nakasama ko dito ang kaibigan natin si Sir Tom Falcon. Shoutout sa'yo. Sinamahan niya ako dito sa spot na to. Nagustuhan ko to kasi dito sa spot na to, nung una natin punta, walang clearing si Mayon, di ba? Tapos, hindi rin ako napagpalipad ng drone nun. And ito, naisip ko na dati itong composition na to na pwede kong gawing foreground itong mga nyog dun sa spot. Kasi para siyang pag nasa ere, para siyang dandelion. Wala lang. Tapos, nakatulong pa yung first light nung sunrise.
Kasi dun sa ground, wala pa masyadong liwanag. So, nagliliwanag yung mga ulo ng nyog. And of course, naliliwanagan si Mayon. Tsaka very Filipino yung Oo nga, no? siya, yung iconic na Mayon. Tapos, nyog na, yung coconuts na iconic din sa ating mga Pilipino. Tama. Kasi sobrang dami ng photograph ni Mayon. Kaya sobrang nasisiyahan ako pagka nakita ko ng composition na hindi ko pa nakikita. And ayun, astig lang. Last na. Last na ba? Bulusan. Oo nga, last na. Itong last na to, hindi nyo pa nakikita. Ito ay makikita sa next episode natin on Wednesday. Ooh. Hindi ko na pinalagpas kasi 2023 naman sa Wednesday. At nagustuhan ko tong image na to. Malamang meron ka ng idea. So ito, grabe tong image na to. Sobrang kailangan mo ng luck sa image na to. Ito ay sa Quezon. Tama, Quezon. Sa Quezon, La Laguna Marshland. Ganda. Sobrang, wala. Hindi ko pwedeng ikwento kasi next episode makikita niya na to. Pero kaya ako nasabi na kailangan ng luck dito sa image na to. Kasi yung rainbow, hindi palaging may rainbow. Tapos makakahanap ka ng foreground. Nakatapat. Sobrang nastigan lang ako. Tapos yung contrast niya dun sa tubig ng marshland. Ang ganda din ng liwanag. Tsaka bihira din yung may rainbow tapos nakikita ng camera. Totoo. Kasi usually mata lang. Diba? Ito, kitang-kita yung rainbow. Tama. Na-register ni Ranga yung kung ano yung nakita namin. Medyo dark din kasi yung clouds dun sa likod ng rainbow kasi nga rain clouds siya. So, ayan, sobrang nagustuhan ko to. Panoorin niyo yung next episode. Yes, next episode na to. Maraming salamat sa mga nanonood no Road to Rizal series natin. Yan, last episode na yun sa series natin. Saktong-saktong last adventure episode ng 2023. So, ayun, ano sa tingin mo? Meron ba akong na-miss na sa tingin mo dapat Yung Bulusan Lake. Yung Gusto ko yun eh. naisip ko na rin yun, oo. Pero medyo may naisip akong kulang dun sa composition na yun. Or dun sa condition nung oras na pinicturean ko yun. Pero yun, astig. Bago tayo magpaalam, ano muna yung 3 things na grateful ka for 2020? Aba, syempre, grateful ako na napakarami nating adventure. Na hanggang ngayon, sinasamahan pa rin tayo ni Eli. Para sa mga hindi pa nakakalam, matanda na kasi si Eli. Ayan. Kasing tanda namin si Eli. Ay, sorry. Ayan, kinakaya pa rin niya. Ayan. Kasi yung mga parts naman ni Eli ay madaling makuha, mahanap. Kinakaya pa rin niya. At sana kayanin pa niya. Hindi pa kami matagal. handang tumigil. Oo. Hindi pa kami titigil kasi. Kasi it's not about the van life. It's about Seeing the wonders of the Philippines. Yan. At napakalaking tulong ni Eli nun para makita namin yung magic ng Pilipinas. Yes. Pangalawa, na healthy tayo. Yes. Pangatlo, na magkasama tayo sa adventure na to. Ayun palagi. Adventure ng buhay. Aww. Ikaw, next episode na yung sa'yo. Sige. So, next Sunday, makikita naman natin ang top 10 wildlife photos ni Celine this 2023. So, ayan, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong bisperas ng Pasko. Or kung late nyo napanood to, maraming salamat pa rin. Comment nyo kung nakasama ba yung mga favorite landscape photos nyo. Baka may naaalala kayo na nagustuhan nyo ngayong 2023. Please comment down below. Ayun, maraming salamat and see you in our next episode. Merry Christmas! Merry Christmas!